But if it's raining in Manila, tuloy ang aking duty pa din. Good morning! Pasok pa rin kahit may bagyo. Kahapon nga, mas malakas, nakapasok pa rin eh. Paano pa kaya yung ganito na medyo mahina-hina na lang. Pero grabe rin talaga kahapon. Habang bumibiyahe ako, sobrang lakas ng hangin, lakas ng ulan, tapos ulan na pabugso-bugso. Dahil nga sa bagyong Karina kahapon, tapos sinamahan pa ng habagat. Grabe, ang daming lugar dito sa Metro Manila na binaha. Daming mga lumubog. Hapon naman, manage ko, nakasurvive naman ako, nakapasok naman ako kahapon. Nakauwi rin naman, nakakita ako ng mga alternative na daanan para makaiwas sa mga baha. Pero may mga kasama ko sa trabaho na anong oras na rin nakauwi. Yung iba hindi pa nakauwi dahil nga walang masakyan. Kawawa rin mga pasahero kahapon. Yung kalsada kahapon sobrang luwag. Mas maluwag pa sa biyahe ko na to ngayon. Sana ngayon hindi na katulad kahapon na sobrang lakas ng ulan at saka ng hangin. Pero asahan, sobrang daming damage na nagawa dito sa Metro Manila nung bagyong Karina at saka nung habagat. Ang huli kong na-experience yung ganito, yung continuous rain. Ano pa yata college pa ako. Undoy pa yata yung na-experience ko na yun. Na-stranded din ako sa school. Kahapon sobrang nakakatakot din mag-drive kasi halos nagsi-zero visibility. Lakas ng ulan, lakas ng hangin. Tapos yung ibang mga kasabay mong malalaking sasakyan, walang pakialam. Kapag may maliit na baha, sobrang bilis pa nilang sasagasaan yung baha. Tapos tatalsik sa'yo para magkaroon ng mini tsunami. Kapag ganong maulan, kahit ngayon, ngayong biyahe ko na to, hindi ako masyadong humahataw-hataw. Kasi ang hirap madulas yung kalsada. Tapos minsan, yung preno hindi ka agad kumakagat. Kasi basa yung disc pad at saka yung rotor disc. Kahapon medyo sa opinion ko lang naman, hindi ko naman sinasabing tama ako, mali sila, tama sila, mali ako, pero on my own opinion, kasi may nakita ko yun, nagsisignal light kahapon. Kasi may mga nakakasabay ako na mga sasakyan, motor na naka-hazard. Ngayon, ang problema ko kasi pagka nakakasabay ako ng ganun, sanay kasi ako na tumitingin sa ilaw ng mga kasabay kong sasakyan. So ngayon, nakahasad sila. Hindi ko alam kung liliko ba sila ng kaliwa o kanan. Kasi ginagamit nila yung hazard nila. Well, siguro feeling nila mas lalo silang makita during that time na almost zero visibility. Pero paano naman yung mga katulad ko na umaasa sa ilaw din na malalaman ko kung saan sila pupunta, kung kakaliwa ba sila o kanan. Kasi ganyan, kahit zero visibility, nakikita naman yung ilaw ng daylight Kaya lang, opinion ko lang yan. Feeling ko right after netong bagyo, kasi ganun usually, mga ganyang mga puno, maraming mga nababaling sanga yan. Maraming paglilinis na gagawin. Marami rin kahapon, pati siguro ngayon din, kasi kung kahapon nga nagawa makapasok ng ibang empleyado maraming immortal na empleyado na yun nga sabi, bagyo ka lang, empleyado kami. Tuloy ang pasok. Para rin din sa mga nagmumotor, ito rin yung struggle kapag kaya nag-uulan. Kasi syempre kailangan mo magsuot ng kapote. Tapos very risky yung pagdadrive kasi prone sa pag-slide ng gulong ng motor kasi madulas yung kalsada. Hindi naman kasi apat yung gulong So ingat-ingat na lang din talaga. Mahirap pa kahapon kasi di ba nasa biyahe ka o kahit di ka naman nagmumotor may mga ganun din dahil yung baha, kahit nalakaran mo lang yan, yung mababaw yung baha, hindi mo alam na uneven surfaces pala. Kaya ingat ako sa pagdaan sa mga kahit mababaw na baha kasi baka di ko alam may malalim na lubak pala dun, lalo na kung unfamiliar ka dun sa kalsada. Ako kahapon medyo tiwala naman ako dun sa daan ko sa Commonwealth kahit medyo alam yan, mabaha-baha na konti.
Kasi kabisado ko yung ano doon eh. Hindi 100%, siguro mga 80% kabisado ko yung daan. Kaya alam ko kung saan yung mayroong mga butas-butas. Pwede ko maiwasan. Pero pagkatapos din kasi minsan na ang bagyo, may mga part ng kalsada, lalo na pag asfalto yung ginamit, may mga part doon na nagkakaroon ng maliliit na hukay na unti-unting lumalaki habang nagkakaroon ng erosion galing doon sa tubig pa. Grabe pa yung mga napanood ko sa news, yung may mga bus na halos lumubog na sa tubig, yung mga sasakyan naglubugan na rin sa tubig, daming stranded. So malaki-laking gastos ang mangyayari sa mga nalubugan ng mga sasakyan. Pero thankful pa rin ako kasi at least kahapon kahit malakas ang ulan, meron pa rin akong shelter na may bahay na matuturing na pwede mong i-cover yung sarili mo sa lakas ng ulan. Kasi kahapon nung nasa biyahe ako, nakita ko mga street dwellers eh. Doon lang sila sa kalsada habang palakasan ng ulan eh. Kaya ganun talaga. Medyo madilim pa rin yung langit ngayon. Makapal pa rin yung ano eh, yung dark na ulap. Siguro hanggang mamayang hapon hindi pa rin maganda ang panahon nito, pero sana bukas maging mas okay na. Pero feeling ko naman compare sa ulan kahapon, mas konti na lang yung magiging ulan ngayon. Kasi sabi sa news medyo malayo-layo na sa Metro Manila yung bagyo. Medyo konti pa rin yung nakikita ko mga public utility. Mahirapan pa rin bumiyahe yung mga magko-commute. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Yun lang naman, umuulan, bumabagyo pa rin. Keep safe everyone, ingat-ingat sa mga, lalo na sa mga malalapit sa binaha na area. Yun talaga ang magupit na bigay ni Karina. So peace and signing out. Keep safe everyone. Ciao.